Hello sa inyo mga stories 'no, welcome back sa ating content dito sa channel ng Marco Stories. Mga stories 'no, diretsahan tayo 'no, sa recent content natin 'to 'no, na pinunahan ko sa kung bakit kailangan pang i-video ang ospital at yung mismong vulnerable sa sitwasyon ni Sir Gavin. At hanggang ngayon 'no, hindi ko binabawi 'yun, okey? Kasi para sa akin may linya dapat sa pagitan ng uptake at overexposure. So, ito na naman ito malinaw. Kapag pinuna mo ang paraan, ang pag-content, hindi ibig sabihin na ini-invalidate mo na agad ang pinagdadaanan ng tao. Magkaiba 'yun, okey? Puwedeng ano 'yun, puwede mong sabihin na mali ang ano na pagpa-package ng content, pero sablay din na ano, aaminin na. O iba naman, oo, posibleng totoo na may anxiety, stress o breakdown na pinagdadaanan niya. At yan ang mismo ng pag-uusapan natin ngayon, okey? At dahil sa bagong post nito sa Truthslot, yung nagsasabing mixed reactions online at natatanggap na blog ni Sir Gavin 'no, tungkol sa ano 'no, kanyang reported anxiety. May mga nagsasabing hindi na dapat ito, kinakamera, okey? May mga nagsasabing bahagi naman ito ng trabaho niya bilang content creator. So, tanungin natin ngayon mga stories 'no, transparency ba ito, awareness ba 'to, o content pa rin 'to sa mali na pagkaka-deliver? So, dahil ano 'no, related ito sa recent topic natin 'yun 'no, ihimay natin ito ng maayos, diretsahan at walang, plastikan dito, walang sikot-sikot dito, okey? So, basahin natin itong post na ating walang interaction dito 'no. Ito nakalagay ako din dito sa Truthslot 'no, some netizens criticize Sergey Dislov about his reported anxiety, saying there was no need to show it on camera. While others defended him, arguing that sharing personal experience is part of this work as a content creator. At sa larawan, no, may headline niya, no, sa Gaby's blog, reportedly, anxiety draws mixed reaction online. Ngayon, babasa tayo sa mga, ano, ilang comments 'no, para makita natin yung kung bakit, hati talaga yung mga opinyon ng tao. Yung isa sa mga diyan na-cringe yung kay Kevin, panic attack ba yun? Whatever it is struggling talaga siya na dapat hindi niya ginawang content for the engagement, eh. As someone na nakaka-panic attack, near-death experience talaga, mafi-feel mo at trauma. Pero ito yung content pa 'no, tumal na ba ang views kaya gumagawa ng gimmick? Oo. Yan ang malinaw na punto ito 'no, kung totoo na mabigat ang pinagdadaanan, bakit pa ginagawa ng content? At bakit ba may dating na, eh, for engagement na rin? So, isa naman dito na nakalagay sa comment sabi niya, "I'm not a fan of Say Gay, but I just can't handle all the hate comments na kapag vlogger ka for the content lang yan, hindi man siguro na-structure ng maayos yung content or na-explain ng maayos, but who are we to judge, to assume na hindi niya talaga na-experience yun? I watched the video and see how Elma explained what she knows and seems like she's telling the truth based sa body language." Ito naman yung depensa sa kanya kabila. No? Hindi porket vlogger ka, automatic scripted na lahat. At alam din daw tayo nag-assume no, agad na pecha ang pinagdadaanan niya. Sabi niya, ito naman yung isa, no, sabi sa'yo, matumal ang views si Sergey, pati mental health, ginagawa content. Well, numbers don't lie, no? Every person dealing with mental health has different ways of coping, perhaps of some. It's some silence for others. It's true, and sharing their experience is open up their journey, healthcare process, that what they're going through. Who are we to invalidate that? Magandang punto rin to, no? Hindi raw pare-pareho yung coping mechanism na ito. May tahimik, may open, no? May gusto ng privacy at may gusto ng pa-share. So, ito naman yung comment number 4, alam niya. Ako lang ba pero hindi nararamdaman ng mag-aw ng monetized and edited vlog ni Sir Jinping. Masama ako. Bakit kailangan caution and total creative process editors nila while editing that video? Enlighten me or making me understand them more. Ito naman yung medyo ano, no, matalino nito, pero totoo rin yung mga marami. Kung seryoso yung sensitive na sitwasyon, bakit kailangan pang i-edit? No? Bakit kailangan pa i-upload ng parang regular content?
Ngayon, basahin natin sa yung mga comment section sa Truth Labs. So, hindi ko na yun, hindi na ako mag-react, dire-diretso na lang tayo. Sabi na dito, ito galing kay LMA. Kaya ang daming pinipiling na lang sarilihin na pinagdadaan nila dahil sa pag-invalidate at pag-shutdown sa kanila sa ibang tao. Anxiety and depression is not a joke. All they need to are kindness and someone who care will hear the silent call for help. Ito naman sa Ma'am Casey, people they never truly understand until they experience it themselves. If ayaw nyo, they don't watch. Simple as fast. Pero sana matuto din tayo umitin din bago tayo magsalita. Okay. So, ito ganito kay Angela. Okay. Kapag isa kang vlogger o content creator, iba-vlog talaga nila yan. Hindi naman na kasi siya yung ang may hawak ng camera. Sila literal na sikat, trabaho nila yan. Okay? Yan yung mga sinasabi na dito. So, mga stories, ito yung naman yung tunay na punto ko dito. Unang-una, pwedeng totoo na, may totoo naman talaga pinagdaan ni Sir Gabe. At pwede rin mali yung paraan ng pag-present nito online. Okay? Ulitin ko pwedeng totoo ang struggle, pwedeng yan, pero pwedeng i-off ang content strategy. Okay? At dito magkakatalo ang maraming tao. Kasi ang iba, akala nila kapag pinuna mo yung video, sinasabi mo na peke ng anxiety. Hindi. Hindi ganoon kasimple yun. Okay? Hindi ganoon kasimple yun. Kasi ito yung analysis ko dito, may trust issue na ang audience. Okay? Related ito sa recent content tungkol sa hospital video. Noong una ko tinalakay ko yung punto yung ay simple. Bakit kailangan video pa? Okay? At ngayon, yan pa rin ang punto ko. Okay? Kapag ang audience ay nasanay sa rank, clickbait, dramatized storytelling, at sobrang pagka-content ng personal moments, darating na araw na kahit anong totoong nangyari na, magdududa pa rin ang mga tao. Ito ang tinatawag kong the boy who cried wolf effect. Okay? So sa mga hindi nakakaalam na, iano ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo, ano ba yung the boy who cried wolf effect? Ito yun. At ayan, according sa sa Google and Gemini, the boy who cried wolf effect describes a psychological phenomenon where repeated false alarms decrease the audience trust and compliance, derived from Aesop's fable. It explains how individuals ignore subsequent genuine warnings because they have been conditioned to believe the alerts are pranks or mistakes. Ganito mangyari. Ito yung kukwento ko sa inyo. Isang bata, mahilig mag-prank, di ba? Na una-una, tapos sasabihin niya, may, tulungan niyo ako, parang may logo yung parating sa amin. Dumating yung barangay, pupunta dito. Pag dumating, naloko lang sila. Syempre, nagalit, susunod na araw, ganun din. Tulungan niyo ako. May wolf na dadating sa amin loko. Hindi dumating. Dumating yung mga tao. Tinawanan na naman yung bata. Na-prank ko kayo. Syempre, hanggang sa nainis talaga yung mga tao. Nasabi yung mga tao dito. Sige, hanggang sige, prank lang pala. Sige, tingnan natin. Ewan ko lang kung totoo yan, ganito ganyan. Ay, hanggang sa dumating na na naging totoo na na sinalaka
yung logo, yung mga ano. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Andito na pala yung wag. Ayun. Yung mga tao, tuwa, hindi. Prank lang pala yun. Diba? Hindi. Huwag mo nang pansinin kasi nagpa-prank lang pala. Pero hindi nila, hindi alam na totoo na pala yung sinalakay yung mga wag. This is why they call a boy who cried wolf effect. So, yun yung tinutukoy ko dito. Hindi dahil lahat ng pinapakita ay peke. Hindi dahil na nasisira, kundi dahil nasira na ang trust dito. Ulitin ko, hindi dahil lahat ng pinapakita ay peke, kundi dahil nasira na ang trust. Ganun lang yun. At sa totoo lang, hindi ko rin masisisi ang audience kung bakit may duda sila. Okay? Number 2, hindi lahat ng mental health ay struggle ay pare-pareho. So, ngayon, pwede naman yung sinasabi ng mga nagtatanggol. Ito totoo naman na hindi pare-pareho ang anxiety, panic syndromes, o yung emotional breakdown ng bawat tao. Okay? May mga iba, may mga tahimik lang, may mga umiiyak, merong nanginginig, diba? May mga humihinga ng mabilis, o minsan nasa-shutdown, gano'n. May mga biglang nawawalan ng gana sa lahat. May ganun talaga. Okay? So, mali rin yung sabihin natin, mali rin yung sabihin, hindi kami ng anxiety, baka fake na agad. Hindi ganun. Mali yung ganun yung sabihin ganun. At saka, hindi tayo doktor niya, hindi tayo therapist niya, hindi tayo nasa loob ng isip niya. Okay? Ito, number 3, pero ang karapatan ng tao ay questionin ng packaging, At saka ito yung punto ko na hindi dapat mawala. Hindi ko pwedeng invalidate yung pinagdadaanan ng tao. Okay? Pero ang pwede at valid na questioning ay ang paraan ng pag-upload nito. Kasi magkaiba ang naniniwala ko sa nahirapan siya at sang-ayon ako sa paraan ng pag-content nila. Okay? Hindi porket na empathy ka, kailangan sang-ayunin mo ng lahat ng editing choices nila. Hindi porket against ka sa pag-video sa hospital o sa pag-upload ng ganong klaseng footage, masama ka ng tao. Okay? So, yun. Tsaka ito yung parang observation ko dito, Kung ang isang health-related at mental emotion health-related and mental emotional breakdown ay edited. May thumbnail, may title, may structure, o may upload timing, Natural lang na may unang tanong ng iba ay, awareness ba to o content pa rin? Diba? At tandaan nyo, mga stories, nasa internet, perception matters. Okay? Kahit totoo ang pinagdadaanan kung mali ang execution, doon sasabok ang backlash. Okay? Kung talagang gusto niyo maging transparent sa audience, itong simpleng payo sa inyo. Ito, una, magbigay ng update, pero hindi kailangan i-document lahat. Pangalawa, hindi lahat ng breakdown kailangan may camera. Pangatlo, hindi lahat ng luha kailangan i-b-roll at i-edit. At saka pangapat, kapag emergency, unahin ng tao, hindi yung angulo. Okay? So, kung gusto niyo na mag-share tungkol sa anxiety and mental health, gawa nito na after the incident. Okay? Sa mahinahong paraan, malino na context, walang sensationalism. At saka kung maaari, may paalala rin sa mga sick ng may paalala rin sa mag-seek ng professional help dito. At saka mas maiging malinis pa ang dating noon. Okay? At saka sa mga para sa mga viewers, bashers, kahit sa mga tulad naming reactors dito, katulad ko, huwag tayong mag-diagnose. Okay? Huwag agad sabihin gimmick lang gimmick kung wala namang solid na ebidensya. Okay? Pero huwag din nating ikahiya ang pagtatanong ng ethics ng content. Okay? So, valid naman maging manawain, valid din naman yung maging mapanuri, okay? Ang hindi kasi valid dito ay yung mga insulto, mangmamak ng mental health,
at gawing biro ang anxiety at depression. Okay? Kung ikaw yung mismo nanonood ngayon sa may anxiety, stress, burnout, o emotional overload. Well, ito, makinig kayo hindi sapat ng comment section hindi sapat sa comment section at hindi sapat ang be strong. Okay? Kailangan mo ng totoong support system. Okay? At kung kaya, professional help. Okay? Kausapin mo yung pamilya mo, kausapin mo yung kaibigan mo, magpa-check ka, magpatingin ka, magpahinga ka. Yun. Kasi gaya ng lagi ko sinasabi dito sa channel na to, health is wealth. Ganun lang kasi no? Kapag katawan ng iniisip na bumibigay, saka mo ma-realize na hindi talaga biro ang lahat ng stress na pinakasan ko. So, sa huli, mga stories, ito ang pinaka-boat ko dito sa text na to, Tatlong bagay na pwedeng sabay sa totoo dito. Pwedeng totoo ang pinagdadaanan ni Sir JB, Pwedeng mali sensitive na paraan ng pagkakakontent nito. At pwede rin valid yung concern ng audience kung hindi sila nagiging heartless. Okay? At itong gusto kong ipabawal mo sa lahat. Empathy without blind tolerance. Okay? Maging maawin tayo pero wag bulag. Okay? At saka yung criticism without cruelty, maging mapanuri tayo pero wag mapang-apil. Okay? Hindi dapat ini-invalidate ang mental health dito. Okay? Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mental health content ay lampas sa tanong at puna. Okay? Para kay Sir Jay, kung kay Sir David, kung totoo mabigat ang pagdadaan mo, sana unahin mo munang katahimikan, pahinga, at totoong healing. Okay? Hindi lahat kailangan patunayan sa camera. Yun lang yun. At saka sa team, yung mga team at saka yung pamilya nila na kamag-anak o kanak, kung gusto niyo nang tumulong, minsan ang pinakamagandang suporta ay hindi paghawak sa camera, kundi paghawak ng kamay. Okay? So, at sa audience, sana matuto tayong paghiwalay ng dalawang bagay. Okay? Ang pagdududa sa content format at saka yung pag-iinsulto sa taong may pinagdadaanan. So, magkaiba yun, Magkaiba yun. Okay. So, kaya mga stories ang tip nyo dito, Sa tingin, sa tingin nyo, valid bang i-share ng, validation na dahil bagay ito ng buhay ng isang content creator o dapat ba may boundaries pa rin, lalo na kung health anxiety ang usapan? Comment down below, sa inyong opinion, Pero dahil ito lagi kong paalala, keep it civil and keep it real. Okay? Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe sa aking channel, and click the notification button sa baba. So, ngayon, muli ako pala sa mga tandaan nyo to, mga stories, health is wealth. Thank you and have a great never-ending thoughts. Bye.